pinalakas na po ni Renyo or lalo pong pinaigting ang relasyon ng Pilipinas sa Amerika sa ilalim po ng bagong administrasyon ni President Donald Trump. Yan ang tiniyak ng ating pamahalaan. At dahil dyan, isa po sa pagpapatunay, si Defense Secretary Gibo Teodoro at Philippine Ambassador to Washington DC na si Ambassador Romualdez ay nakipagkita na po isa o sa maraming mga matataas na opisyales ng Trump administration. Especially po yung National Security Advisor na si Mike Waltz, na nakausap na ni Secretary Teodoro ng Department of National Defense. Ito yung report. Nagkausap si Defense Secretary Gibo Teodoro at bagong U.S. National Security Advisor Mike Waltz sa White House. Nangyari ang pagpupulong 2 araw matapos manumpa si U.S. President Donald Trump. Ipinarating ni Teodoro ang pagbati ng Pilipinas dahil sa maayos at matagumpay na transisyon ng liderato kasabay ng pagbibigay halaga sa kapayapaan at mutual interest sa rehiyon. Ipinagturi ni Waltz ang kahalagahan ng mas matatag na kooperasyon ng Pilipinas at umaasa siyang mas natami pa ang security activities sa pagitan ng dalawang bansa bilang suporta sa malayang Indo-Pasipiko sa ilalim ng Trump administration. Bukod kay Waltz, may iba pang mga bagong opisyal ng US ang nakausap ni Teodoro. Ayan o. So, malinaw. Malinaw na malinaw po yung balita na yan. Sa Channel 4, PTV4, Office of Presidential Communication Office at the Office of the President. Ayan po yan. Pinakita ko naman sa inyo yung picture. So, taliwas ito or malayo ito dun sa intriga at fake news na naman na pinapalabas ng mga DDS, kahit yung mga DDS vlogger, na pinapalabas nilang si Duterte daw ang malapit kay Trump at hindi si Pangulong Marcos. Napakalaking kalokohan talaga. Ayaw nilang tumigil ng mga kalokohang balita at fake news talaga. Paano naman irerespeto ni President Trump si Duterte? Minura nga niya ang Amerika. Pangalawa, wala naman siyang authority, wala na siyang power dito sa Pilipinas. Siya po isang civilian na mamamayang Pilipino, si Duterte. Paano naman irerespeto ng White House yun? Ay nako, puro kalokohan talaga. Pero ngayon, at tayo naman from day one naniniwala, sino man ang magiging presidente ng Estados Unidos ay kakampi ng Pilipinas. Dahil hindi lang ang Pilipinas ang may interes sa Amerika, ang Amerika ay malaki ang interes sa Pilipinas. Sa business, security, at marami pang issue. Yan po yung pagpapatunay. At yung pagpunta ron sa White House ni Secretary Gibo Teodoro na sinamahan ni Ambassador Romualdez ay isang pasimula ng malalim na relasyon at coordination. Katulad ng sinabi ko sa nakaraang mga video, dapat unahin ni Pangulong Marcos na magbiyahe sa Amerika para makipagkita kay President Donald Trump. At palagi kong mangyayari yan sa lalo madaling panahon dahil nandun na po yung Defense Secretary at inirinyo na, nakipag-ugnayan na, pagpapatunay at mananatili ang kasintigas ng bakal na relasyon ng Pilipinas at ng Amerika. Hindi lang dahil sa Mutual Defense Treaty, balikatan, exercise, at marami pang iba sa business, security, at iba pang mga galawan. So, yan po yan. Sa seguridad pa lang yan kasi Defense Secretary natin ang nagpunta ron. Sa susunod yan ay yung mga economic manager at foreign affairs secretary makipag-ugnayan din sa kanilang mga counterpart doon para mapalakas at may pagpatuloy ang relasyon sa ilalim ng Pangulong Marcos at ni President Donald Trump. So inuulit ko, kaya ako po idinidiin yan ay malayong-malayo doon sa sinasabi ng mga makaduterte na hindi magiging kaibigan ng Pilipinas ng Amerika, ibabaliwala daw ni President Trump ang Amerika, maling-mali po yun. Hindi yan pwedeng mangyari. Huwag kayong paninlang sa mga fake news ng kailang kampo na ang piling ay sila pa rin ang mayroong authority at sila yung tama. Hindi ko konsintihin ng Amerika ang isang tao o anumang gobyerno na lumalabag sa karapatang pantao. Alam ng Amerika na maraming human rights violation ang Duterte administration. Paano tutulungan yan ng mga matitinong bansa? Paano kakampihan yan? Kaya lahat yan garbage na. Ang totoong balita ay yung bansa
na katulad ng kasalukuyang pamahalaan na rumirespeto sa karapatang pantao ang tinutulungan ng malalaking mga bansa tulad ng Estados Unidos. Pangalawa, irerespeto ng maraming bansa sa mundo at irerespeto ng business community at ng mga mamamayan ang bansang mayroong respeto sa karapatang pantao at rule of law. Ang rule of law ang pinapairal. Yan ay sa ilalim ng Marcos administration. Kaya nga yung mga balita naglabasa na patuloy na tumataas ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Patuloy na tumataas ang percentage ng maraming negosyanteng dayuhan ang pumapasok sa Pilipinas. Pero ayaw tanggapin niya ng mga Duterte supporters at followers. Binabaligtad palagi nilang isyo. Puro fake news ang galawan. Kaya huwag kayong paninlang. Itong aking mga channel, suportahan nyo dahil sasabihin ko ang totoo katulad nito. Kaya paki-like, share ng mga video pinag-uusapan dito. Para hindi tayo malinlang at kayo ng mga viewers at mamayang Pilipino ng mga grupong ayaw tumigil. Sa halip na magmalasakit para sa bansa, ang kanilang kunwaring pagmamalasakit ay pang sariling interes. Gustong-gusto nilang masira itong gobyernong ito at sila ang pumalit ng wala sa lugar. Ang eleksyon ay sa 2028 pa sa pampanguluhan. Doon dapat ang labanan, hindi ngayon. Dapat tulungan at suportahan ang Marcos administration. Dahil positibo na ang dating kahit nung nakaraang taon pa sa international community, mga business, security, tourism at marami pang aspeto. Kasi yung batas ay pinapairal. Hindi pumapatol si Pangulong Marcos sa mga below the belt na usapan, mga garbage na mga topic, mga isyong pangsarili lang. Maliban lang ho kung talagang napupuno na, hindi na rin kayo pinalalampas ng kasalukuyang gobyerno. Ayan po yung aking tingin. Okay? Kaya manatili po tayo. Pag malasakitan, suportahan natin ang gobyerno. Sundin ang mga batas. Huwag maniwala sa mga mapanlinlang na mayroong mga pang-iintriga, fake news, at saka ho, political interest. Kung sino yon, alam na ninyo yan. Ingat lang po kayo. Marami pong ganyang sektor o kakaunti ang ganyang sektor na ayaw tumigil. Puro kaso na inaabot nila. Kaya ho ang kailang patuloy na ginagawa ay agawin, pabagsakin ng gobyernong ito para mawala ang kailang mga kaso. Para hawakan ang kapangyarihan. Para bumalik ang mga salapi na hawak nila. At kapangyarihan kung paano nila gamitin, gastusin ang pera ng bayan. Pagkatapos baliktarin na sila ang matino. Sila ang magaling. Sa kabila ng pumutok na mga balita na puro paglabag sa batas pala ang nangyari. Ayan. Please like, share ng video.